Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang mangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda sa kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po mga minamahal kong kapatid. Nasa ika-8 araw na po tayo ng ating pagsisiyama sa anibersaryo ng Black Rosary ng ating parokya at mahaba-haba na po ang naging paglalakbay ng grupong ito. Kaya ang aking pong lubos na pagbati sa patuloy na pagpapalaganap ng pagdarasal ng banal na Santo Rosario, lalo't higit po para po sa ikababanala at ikagaganda ng ating pananampalataya at komunidad. Alam niyo po, kami pong mga pari po ay kauuwi lang po galing Roma noong halos kumulang na 1 linggong nakakalipas. At sa mga nakapag-travel na ho dito, meron na ho bang nag-travel sa inyo dito ng malayo-layo? No? Nag-Saudi na, nag-Amerika na, no? Pagka umuwi ho kayo o nagbago ang time, oras sa inyo, kalaban ho ng mga travelers yung tinatawag na jet lag. No? Halos siguro mga 3 araw ko pong in-adjust ang aking sarili sa jet lag na ito. No? Hindi ko naman po unang beses umalis po ng bansa at nakipaglaban sa jet lag. Pero noong mga unang panahon po, ang kaaway ko po para hindi ako makapag-adjust mabuti ay masyado po akong nag-enjoy doon sa pinanggalingan ko. Dahil lagi kong iisipin, doon sa Europa, 6 na oras na ang nakakalipas. Siguro po ngayon, tanghalian pa lamang doon. No? Kaya ang katawan ko parang pangtanghalian pa lang. So buhay na buhay. No? Mas masahol po kapag umaga. 6:00 ng umaga dito doon, matutulog pa lang ang tao. 12:00 ng hating gabi. Kaya naman umagang-umaga dito, antok na antok ako dahil ang isip ko, 12:00 pa lang naman doon. Pero parang sabi ko, mukhang hindi na maganda itong ginagawa kong ito. Hindi ako makamove on. Kaya alam niyo po, para umayos yung aking sistema, yung body clock, para mawala yung jet lag, sinabi ko, kailangan kong mabuhay sa ngayon. 6:00 ng umaga sa Pilipinas, kailangan kong tumayo, kailangan kong kumilos, kailangan kong mag-almusal, magtrabaho. Dahil hindi naman na 12:00 ng gabi. Sa Pilipinas, araw na ng oras na ng trabaho, kaya kailangan kong kumilos para wala akong ma-miss out. Kailangan kong mabuhay sa ngayon. The now na tinatawag nga ho natin. Mga minamahal na kapatid, binigyang pansin at muling binuksan ni Jesus ang mga mata ng mga tao na kagagaling nilang tumingin sa mga pangitain sa paligid.
Kapag ka makapal ang ulap sa kanluran, alam nilang uulan. Kapag ka ang hangin ay umihip hanggang timog, alam nila na iinit at ganun na nga ang mangyayari. At sinabi ni Jesus, ang galing ninyong tumingin sa mga susunod na mangyayari, pero hindi ninyo nakikita ang mga palatandaan sa kasalukuyang panahon. Ang ngayon. Ano ba yung ngayon na tinutukoy ni Jesus na mistulang kanilang sinasayang? Yung ngayon na iyon ay yung presensya mismo ni Jesus na nagsasalita sa kanila. Yung ngayon kasama doon yung mga tinuturo ni Jesus sa kanila sa kanilang pagbabago ng buhay at pananaw. Kasama sa ngayon nung panahon ni Jesus ay yung kanyang mismong presensya na nagpapahiwatig sa kanila. Pero yung ngayon na tinatawag nga ho natin ay kanila namang isinasantabi. Dahil ang laging tinitingnan, ano nga ba ang susunod? Ano nga ba ang bukas? Ano nga ba ang mga susunod na panahon? Hindi sa ngayon. Sinayang ang pagkakataon kasama si Jesus. Baka po marahil mga kapatid, dito natin kailangan gising-gisingin ang ating mga sarili. Baka masyado tayong nakatuon sa mga susunod. At wala naman pong problema doon. Ano kaya ang mangyayari sa aking bukas, magkatapos ng 5 taon, ng 10 taon? Ano ba yung aking mga pag-asa? Ano nga ba yung aking mga pangarap? Wala naman pong masama doon. Pero baka may sinasayang tayo sa panahon natin ngayon. Baka may mga magagandang aral na makukuha natin ngayon. Baka magandang pagkakataon ang ngayon para magbati-bati, para magkaayos-ayos sa pamilya. Baka may mga tao na kapiling natin ngayon na magbibigay ng magandang mensahe at aral sa atin. At hindi ho ba ito ang biyaya kapag hawak-hawak ho natin ang banal na rosaryo? Tinuturuan tayo ng ating mahal na ina at ni Jesus na habang pinagninilayan natin ang kanilang buhay, ito ay inaalalayan din tayong mabuhay at magdasal sa ating mga ngayon. No? Ilan ho sa atin kapag nagdadarasal ng rosaryo, no? Kakaaba Ginoong Maria, ang iniisip natin, luto na ba ang sinaing, no? Nasara ba natin ang pintuan, no? Na ibigay ba sa atin ang sukli, no? No, hindi na natin naiisip kung ano yung ginagawa natin ngayon. O kaya habang nagdadasal tayo, aba Ginoong Maria, tayo ng aba Ginoong Maria, ang ating isip, no? Nasa susunod na araw na, o kaya nasa kwento na gusto nating marinig sa kapitbahay. Tinuturoan tayo ng ating mahal na ina na sa pagkapit natin sa rosaryo, pagtuunan ng pansin ang biyaya ng ngayon. Marahil may grasya na kailangan nating bigyang pansin. Baka itong panahon na ito na ako ay nagdarasal kasama si Jesus at ang mahal na ina, ay bibigyan din ako ng direksyon sa buhay na ito. Habang ako ay nasa ngayon, tuturuan akong balikan ano nga ba ang mga nakalipas at ano nga ba ang dapat kong asahan sa mga susunod na panahon. Walang problema pong umatras, wala pong problemang umasa at tumanaw. Maganda rin na sulitin, buhayin at maging masaya tayo sa mga biyaya ng ngayon. Dahil dito rin makikita natin ang pagkilos ng Diyos, ang kanyang presensya, at ang kanyang banayad na paggabay sa atin para sa isang masagana at mabiyayang buhay.